lamang ang daan. Buhay sa Kanya'y walang hanggan. Pangako niyang lahat, pag-asa at katiyakan, pag-ibig niya sa'yo kailan pa man. Isa lamang ang daan tungo sa ating kaligtasan. Buksan ang iyong puso, kasalanan ay talikuran, ang langit niya sa'yo kailan pa man. Siya ang iyong kailangan, lagi mong maaasahan. Siya ang iyong sandigan ng lahat sa buhay mo. Mahal ka niya, kaibigan. Siya ang iyong kaligtasan. Siya ay namatay para sa'yo. Siya ang iyong kailangan, lagi mong maaasahan. Siya ang iyong sandigan ng lahat sa buhay mo. Mahal ka niya, kaibigan. Siya ang iyong kaligtasan. Siya ay namatay para sa'yo. Siya ay namatay para sa'yo. Siya ay namatay para sa'yo. Ayan mga kaibigan, mahal ka ng Diyos, mahal tayo ng ating pong Panginoon. Sino dito ang naghahanap ng totoong pagmamahal? Diba? Lahat po tayo, aminin man natin sa hindi, sayot sa gusto ng tao, gusto natin, tayo po ay minamahal. Yun nga lamang, minsan sa mundong ating kinaroroonan, minsan nakakaranas po ng kabiguan. Kaya narito kami, yung awiting nyo, napakaganda po ng mensahe mula sa ating Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Kung may totoong nagmamahal sa atin, walang iba po kundi ang ating pong Panginoon. Mga kaibigan, mga minamahal naming kababayan, kapwa namin OFW sa lugar na ito, sa pagkakataong ito, ang aking pong mga kasama ay magbibigay po ng mga patotoo kung paano sila binago ng ating pong Panginoon. Yung buhay nila na wala pa sa Panginoon at yung buhay nila ngayon nung sila ay tumanggap sa ating pong Panginoon. Kaya pakinggan nyo mga kababayan, kapwa namin OFW sa lugar na ito. At sila na po ang magpapakilala kung taga saan sila sa Pilipinas. At bahala na sila at alam ko mayroong ginawa talaga ang Panginoon sa kanila. Hello, magandang hapon po mga kapwa ko kababayan. Salamat po sa inyong oras. At ako po si Maricel, may isang asawa at 3 anak. Nililiwanag ko po, baka magkabaliktad. Baka maging 3 anak asawa ko. So, nililiwanag ko lang po. So, may asawa po ako, isa akong magulangin. At isa rin po akong kagaya nyo, OFW, nagtatrabaho dito para sa ating pamilya. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Ako po'y produkto ng isang broken family. At kung hindi po sa Panginoon, sa pamamagitan po ng gawain na ganito, na sinubukan ko po na dumalo, ay inayos po ng Panginoon ang aking buhay. At muntik na po kami magkahiwalay, subalit napakabuti ng Panginoon. Alam niyo po, mahal niya tayo, mahal niya ang ating pamilya sa Diyos na nag-aayos ng bawat sambahayan. May concern siya sa atin. So salamat, inayos po niya ang aking sambahayan. Ako po'y pinalaya niya sa pagmumura. No? Minsan po kasi akala natin na expression lang yun. Pero yung po pala ay mga salita ng impyerno. So salamat po sa Panginoon, pinalaya niya po ako doon. At higit sa lahat, inayos niya po ang aking relasyon sa aking ama. Kaya bago po siya namatay ay nakakilala po siya sa ating Panginoon. Yun po ang pinakamaganda sa lahat. At isa pa po ang asawa ko habang nandito po ako nagtatrabaho. Siguro iba-iba po tayo ng problema sa ating asawa. No? Yung ibang problema ay nangapitbahay. Diba po yung iba ay nagkasakit. So yung asawa ko po kabilang doon sa nagkasakit. Pupunta ko pa lang po dito noon at syempre po, di ba, alam nyo tayo nagkautang, daming kasi. So, iniiyak ko po talaga sa Panginoon kasi cancerous po siya, yung kanyang karamdaman. At nung pong panahon na siya nagkasakit, may kamamatay lang po sa amin na pareho po ng kanyang karamdaman. Subalit, napakabuti po ng Panginoon, lumapit lamang po tayo sa kanya at magpakumbaba, hindi lamang siya Diyos
na nagmamahal, kundi siya po'y Diyos na dakilang manggagamot yung hindi kaya ng alam niyo po yung himala. Naranasan po kasi dapat po yung asawa ko operahan na talaga, subalit agad-agad po yung kanyang kagalingan. Pagbalik niya po sa doktor, sinabihan siya na hindi na siya operahan. Hanggang ngayon po ang asawa ko'y malakas sa biyaya ng Panginoon. Masaya po kami mag-anak naglilingkod sa Panginoon kasama ang aking mga anak. At higit sa lahat, pinahintulutan pa niya asawa ko na magkaroon ng hanap buhay. Kaya ngayon ay napakabuti ng Panginoon. Sama-sama kami sa Panginoon. Sama-sama din kami tulong-tulong. At sa lahat po ng yun ay sa Diyos po ang papuri. Ayan, no. Isa lamang po yan sa mga kababayan na kung paano po siya binago ng ating pong Panginoon. Isa pa po sa aking po mga kasama. Ayan, magandang hapon po mga ka-OFW ko po. Gusto ko pong ibahagi sa inyo kung paano po ako binago ng fellowship na ito, kung saan doon po ako nagkaroon ng maayos na relasyon sa ating Panginoon. Bali 3 weeks po ako dito sa Hong Kong, July 17 po, 2017 po nung ako po ay dumating dito. At 3 weeks po ako dito, tulad niyo po ako po'y nakaupo lang sa tabi-tabi na ganyan at ako po ay naabot po ng gantong paraan po ng evangelism. Doon po ako nabahaginan kung paano ko po nakilala ang Panginoon. So sa time po na yon, sinubok ko po. Dahil ng mga time na nandito po ako sa Hong Kong ay ang aking pong pamilya, sa kanya po ay siguro ang suliranin sa kanya ay sa asawa niyang may sakit, sa akin naman po ay ang suliranin ko po, kami pong pamilya ay watak-watak. Ang aking pong asawa ay hindi na po siguro lingid sa atin na mga OFW ang ating asawa. Pag tayo hindi katabi ay talagang nangangapit bahay. So biyaya ng Lord sa kanyang ginawa, ako po ay dati punong-puno ng galit na halos lahat ay itakwil ko sa part po ng aking asawa. Subalit, nung makilala ko po at natutunan ko po yung kahalagahan ng pagiging buong pamilya ay binago po ako ng Panginoon. At sa patuloy ko pong pananatili sa fellowship po na to, doon ko po natutunan kung paano po magpatawad. Yung dating galit ko po, yung halos isumpa ko po yung pamilya ng asawa ko, halos may namatay na. Hindi po ganon siya kadali, pero hindi po pala ibig sabihin na habang napatawad natin yung asawa natin o yung nagkamali sa atin ay martir na po tayo. Hindi po. Iyon po ay kaparaanan ng Panginoon para po tayo ay ialis doon sa mga bagay na hindi karapat-dapat para po sa Kanya. So ngayon po, sa loob ng halos 8 taon na po ako dito sa fellowship na ito, napakarami pong ginawa ng Diyos sa aking buhay. Ang aking pong asawa at ang aking mga anak ay buo po ngayon. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, kabilang po sila. At bukod pa po doon, nagkaroon din po kami ng chart sa aming lugar na which is hindi po madali, pero sabi ko nga, yung ginawa ng Panginoon sa akin dito ay nadala po doon sa may lugar namin. So may halaga po yung pagpunta ko dito na hindi lang po dito gagawa ng paraan ng Panginoon, kundi dito din po sa lugar namin. Kaya po kaya po sa mga kapwa ko ka-OFW ay encourage you all na bigyan natin ng halaga yung pagkakaroon ng maayos na relasyon sa Panginoon. Yun lang po at maraming pong salamat. Ayan, no? Talagang ang Diyos po ay napakabuti sa buhay ng bawat isa po sa atin. Walang sinuman pwedeng mag-ayos, maging po ng gobyerno, kundi tanging Diyos lamang. Ito po ay isa sa mga patotoo na kung paano siya binago ng ating Panginoon. Isa pa po sa aking pong kasama. Magandang hapon po mga kababayan ko. Ako nga po pala si Sister Jella Bagapuro from Occidental Mindoro. Ay po ako sa pamilyang Kristiyano, ngunit hindi ko po alam ano yung merong pagrelasyon daw sa ating Panginoon. Bali ako po ay namuhay sa nakikipagrelasyon ng kung kaning-kanino, ngunit sa habag ng ating Panginoon, ako po'y kanyang pinalaya sa ganong klaseng gawain. Although meron po ditong nakakilala sa akin. Hello sa'yo. Salamat po sa biyahe ng ating Panginoon. Ako po'y pinalaya. At ako din po ay kanyang pinagaling sa aking sakit na ako po ay nalumpo noong 2012. Hindi ko po alam kung ano yung aking gagawin. From head to toe po, hindi po ako makakilos. Subalit sa habag ng ating Panginoon, ako po ay nagvow sa ating Panginoon. Sabi ko, Lord, pagalingin mo lang ako, Panginoon. Ako magpapagamit ng buhay para sa iyo. At sa biyaya po ng ating Panginoon, ako po ay nakaranas ng kagalingan.
At salamat sa Kanya ako po'y dinako dito sa lugar ng sa bansa ng Hong Kong, kung saan po ay yun po yung aking aking panalangin sa Panginoon na Lord, idako mo ako sa bansa kung saan ay nagtatrabaho at nagpapagamit ng buhay sa iyo. At salamat po at may ganitong fellowship na kumbaga ay kailangan na hindi lang kada Sunday tayo magpupuri o magpapakita ng pagiging Kristiyano, subalit sa araw-araw na ating pamumuhay. Salamat po sa ating Panginoon sa pagbabago ng aking buhay. At ngayon po, dati po na puro may mga hinanakit sa aking puso, subalit salamat sa ating Panginoon, nandyan siya, nakaramay natin. So kayo po, aking mga kababayan, kung kayo po ay may ganitong klaseng kaganapan sa inyong buhay, sasabi ko po sa inyo, andyan po si Jesus Christ na pwede natin tawagan anytime. So ayun po, at sa Diyos po ang mataas na kapurihan. Ayan, isa pa po yan sa mga nakaranas po ng pagbabago mula sa ating pong Panginoon. Dahil ang kaaway o si Satanas, ang sabi ng Bible, siya ay bumaba sa lupa para magwasak po ng pamilya. Kaya marami po mga kababayan din natin na wasak ang pamilya. Pero narito kami, magdadala kami sa inyo ng mabuting balita na mayroon palang pag-asa pa mula sa ating Panginoon. Panghuli pa mga kababayan, isa pang kasamahan namin na gusto magpatuto kung paano din siya inabot at nakakilala po sa ating pong Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay Tugong Mindoro. Ako po ay si Jane. Ang sabi nga nila, walang saysay ang ginagawang pagbabago ng Lord sa buhay mo kung hindi mo isi-share sa iba kung paano ka binago. Ako po ay isa ring hiwalay sa asawa. So, buntis ako nung iniwan ako ng asawa ko. Bali may 4 na anak ako na solo kong sinusuportahan. Nung una, sinabi ko talaga sa sarili ko, hindi ko kaya. Kasi buntis ako, tas nagtuturo ako na parang wala ng direction yung buhay ko. Hindi ko alam paano ako magtuturo, hindi ko alam kung paano ko pupuhayin yung mga anak ko. So nandun tayo sa katotohanan na bilang tao, talagang hindi natin kaya. So dumating yung time na kailangan kong iwanan yung mga anak ko, mag-abroad para may taguyod sila. At doon ko na nalaman na kaya pala nangyayari yun sa buhay ko ay para matutunan ko at matagpuan ko kung ano talaga yung hinahanap ko sa buhay ko. Dati kasi ayaw ko nang tumingin sa simbahan. Ayaw ko nang pumasok. Ayaw ko magsimba. Kasi ang iniisip ko, wala na rin namang saysay. Papasok ako sa simbahan, makasalanan ako. Lahat na yata ng alam kong mali sa paningin niya, nagawa ko na. Though hindi ako nagbibisyo, pero alam ko nga mga ginagawa ko yung mali. Pero ang focus ko ay nasa mga anak ko. Pero dumating ang time nung nag-abroad ako, may lumapit sa akin na hindi dapat ako na, kasi katulad nyo rin, tambay din ako sa dagat, tambay ako sa tabi-tabi, nagsusugal. Hindi lang ako marunong uminom, pero lahat ng gala, nagalaan ko rin nung una. Pero nung matutunan kong sa simbahan mag-stay, natutunan ko sa simbahan na maging matatag, maging matyaga, na ang kaligayahan sa labas ay hindi ko matatagpuan. Matatagpuan ko lang siya kung makikilala ko ang Lord. Doon, nakita ko na yung dating Jane na andaling magalit, reklamador, alam niyo yung walang tiyaga pagdating sa mga bagay-bagay. Pero nung nalaman ko na ang Lord pala nagmamaniobra ng buhay natin, hindi tayo. So kung hindi natin kaya, andyan ang ating Panginoon, kaya niya lahat. So kinaya ko dahil sinamahan ako ng Lord. Ngayon, graduate na ang anak ko, na panganay, graduating yung pangalawa. 2 na lang yung pagpupursigihan at hindi ako natatakot. Hindi ako natatakot sa kanilang safety dahil alam kong iniingatan sila ng Lord. Kung dati kami ay watak-watak, yung 2 nasa Cainta, yung 2 nasa Mindoro, ako nandito. Pero ngayon, tinipon ng Lord ang mga anak ko sa isang bahay. Nabiyaya din ng Lord
binigyan niya ako ng amo na napaka-understanding. Madali nilang naiintindihan yung kalagayan ko. Nakakauwi ako ng Pilipinas anytime para mabisita ang mga anak ko, ang mga pangailangan ko. Lahat yun ay biyaya ng Lord na hindi ko kailanman mauunawaan kung wala ako sa Kanya. Nakakala ko dati, lahat ng achievements ko ay dahil sa galing ko. Pero hindi. Lahat na nangyayari sa buhay natin, lahat ng meron tayo, yun ay galing sa Lord. Ano man, buhay man, financial man, kaibigan man, lahat yan ay galing sa Lord. Kaya ang lahat ng pasasalamat, lahat ng papuri, ay binabalik ko sa Panginoon nating Diyos. Ayan, no? Palakpakan natin ng Diyos, mga kaibigan, mga kababayan. Alam niyo po, sa ganang sa ating mga sarili, hindi natin po talaga kaya. Ang totoo niya, nakakahiya, di ba? Kasi sasabihin mo yung mga karanasan mo noon. Pero alam niyo po, kapag talaga ikaw ay binago ng ating Panginoon, gusto mong ipahiya si Satanas, na pwede mong sabihin sa kanya, yes, nagtagumpay ka sa akin noon, pero ngayon, ako ay inabot at binago ng ating Panginoon. At mamaya po, mapakinggan niyo po ang mensahe ng Panginoon. At bago pa yan, ay isa pang awitin po ang amin pong ihandog sa inyo. Pakinggan niyo, mga kababayan. Ay namunas, siya ay walang. Ang sakit ang di niya pinagaling. Anong problema man, hindi niya nakatulan. Di ba't wala? Lahat ay nilibig sa Kanya. Kaya huwag mag-alala, hindi tayo kailan may bibigoin. Hindi papabayaan lahat ay nilibig sa Kanya. Huwag mabahala, hindi tayo kailan may bibigoin. At di pababayaan. Sabay ang bahan ng Ayan. Mahal ka ng Diyos at hindi tayo pababayaan po ng ating pong Panginoon. Mga kababayan, narito po muli kami para po magdala po ng mensahe mula sa ating pong Panginoon. Hindi po ito panibagong reliyon ang aming pong dala dahil ang reliyon po sa buong mundo napakarami. Pasukin man natin araw-araw pero kung ang buhay natin ay hindi po nabago, ay wala pong kabuluhan yun. Narito kami, ang aming pong dala ay ang pag-ibig ni Kristo, ang tunay na relasyon sa ating pong Panginoon sapagkat ito po ang nawala sa tao. Sapagkat kung babalikan natin mga kababayan, yung ating pong mga ninuno noon, nung hindi pa sila nagkakasala sa ating pong Diyos, ang kanilang relasyon ay tuloy-tuloy kapag sila'y tumawag sa ating pong Panginoon.
mayroong kagad kasagutan sa ating Diyos dahil ang relasyon nila ay walang problema sa harapan ng Panginoon dahil wala pang kasalanan. Pero hindi po lingid sa bawat isa po sa atin na ang tao po ay nagkaroon po ng kasalanan simula po sa ating pong mga ninuno. At isa pong patunay dyan mga kababayan, tayo pong mga magulang o tayo pong meron na pong mga anak. Tanungin ko dito, sino ditong mga magulang na katulad ko at mayroon na pong mga anak? Marahil majority po sa atin sapagkat narito tayo sa Hong Kong para po mabigyan ng magandang buhay ang ating pong pamilya na nasa Pilipinas. Alam niyo po, ang lagi po nating itinuturo sa ating pong pamilya, sa ating pong anak o sa ating pong mga asawa, alam niyo po, ang gumawa po ng mabuti. Pero hindi po lingid sa bawat isa sa atin bakit minsan yung ating mga anak o maging tayo sa ating pong sarili, hindi po natin mapigilan po ang magsalita ng masama o kaya naman ang gumawa po ng masama. Alam niyo po mga minamahal mga kababayan ko, ito po ang nawala, ito po ang naghihiwalay sa atin sa harapan po ng ating pong Panginoon dahil ang tao po tayo ay nagkaroon po ng kasalanan sa ating pong Panginoon. At ang kasalanan pong ito ang magdadala po sa atin para tayo po ay pupunta po doon sa kapahamakan. Kaya naririto kami mga minamahal, mga kababayan namin. Ang dala po namin hindi panibagong reliyon, ang dala po namin pag-ibig ni Kristo na minsan mo nang hinahanap. Yung totoong pag-ibig, marahil bigo ka malimit sa tao po dito sa mundo. Pero ngayong hapon, pakinggan mo lamang ang mensahe po ng Panginoon. Naniniwala ako na katulad po ng ginawa po namin ng aking po mga kasamahan, na hindi nila akalain nung mapakinggan nila ang salita ng Panginoon. Ito sila ngayon, buhay na patutuo na kung paano sila naglingkod sa ating Panginoon kasama po ang kanilang pamilya. Alam niyo po, ang tao po o tayong mga tao, naghahanap po tayo ng kagalakan sa puso natin. Naghahanap po tayo na tayo po ay mapasaya. Yan nga po ang dahilan kung bakit narito ka ngayon, narito tayo sa Hong Kong, para magkaroon po ng magandang buhay, ikaw mismo o maging ang iyong pamilya. Pero minsan, hindi natin akala natin makakatakas na tayo sa mga problema po nung tayo po ay nasa Pilipinas. Pero narito, nasa Hong Kong tayo, hindi pa rin po mawala-wala ang problema. Yan po ang dahilan kung bakit napapakinggan mo muli ang salita ng ating Panginoon ngayon sa pagkakataong ito. Dahil mayroon pong magandang gustong gawin ang Diyos sa iyo. Pakinggan mo lamang at sundin mo kung ano ang tinig ng Diyos. Mga kababayan, alam niyo po, balikan ko lang yung sinabi ko kanina. Ang kasalanan po ng tao, ito ang magdadala sa atin para tayo po ay mapahamak. Pero sabi po ng Panginoon sa kanya pong salita sa John 3:16, gayon na lamang po ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na ang pangalan po ay Jesus, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya hindi na mapahamak, kundi magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Yan po ang aming ino-offer sa inyo, ang pangalang Jesus na siyang nagbago ng buhay namin. Ako po isang patutuo din po sa inyo. Marahil kung ako po ay hindi po naglingkod sa ating pong Panginoon, isa rin po ako sa mga kabataan noon na napapariwara ang buhay na bagamat ang aking pamilya ay mananampalataya na, subalit yung curiosity mga kababayan, mga kaibigan, ay gusto ko rin subukan yung mga maling gawa ng sanlibutan ito. Pero napagtanto ko, hindi pala masaya ang buhay ng isang tao kapag nariyan ka sa kasalanan. Naniniwala ako, ayaw mo ng kasalanan, pero hindi ka makawala-wala sa kasalanan na yan. Gusto kong sabihin sa iyo, hindi mo talaga kaya yan. Kahit sino pa ang lapitan mo, hindi mo talaga kaya. Pero kapag lumapit ka sa ating pong Panginoon, ang Diyos po merong magagawa sa buhay mo, which is yan po ang nangyari sa buhay po namin. Mga kababayan, marahil sa mga pagkakataong ito, para matakasan mo ang mga problema, sapagkat likas na sa tao na mayroon tayong problema. Kaya minsan, ang nakakalungkot po na babalitaan natin sa ating mga kapwa OFW dito sa Hong Kong, dahil hindi makayanan po ang mga problema. Ariyan po, gusto nilang kitilin, gusto nilang magpakamatay. At nakakalungkot nga, meron nga talagang nagpapakamatay. Kababayan, kapwa ko OFW, sayang ang buhay. Pinag-alayan po ni Jesus yan ng dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Kailangan po lang na natin lumapit sa Panginoon. Tandaan niyo po ito mga kababayan. Kung dito po sa lupa nating kinaroroonan, minsan bigo tayo. Pag lumalapit tayo sa ating kapwa, minsan nasasaktan tayo na paghihindian tayo. Pero alam niyo po, sa Diyos na ang aming pong ipinapangaral ngayon,
na ang sabi po ng kanyang salita, wala pang lumapit sa ating Panginoon na kanya pong itinaboy. Kaya ang tanong ko dito sa atin, sino dito ang may problema? Pwede ko bang makita inyong isang kamay na nagsasabi ako may problema? Sige nga po. Sino may problema dito na katulad ko? Ayan, marahil po yung iba ay nahiya lamang, pero ang katotohanan yan, tambak na tayo sa problema. Pero ang problema yan po ang magdadala sa atin para mas lalo tayong lumapit po sa ating pong Panginoon, sapagkat kakambal yan ng buhay ng tao. Yun na lamang yung iba, hindi po alam kung paano i-manage. Pero na kaya narito kami para tulungan ka namin, mga minamahal kong kababayan, na ang tanging pinakang solusyon ng buhay na ito ay ang lumapit ka, ay ang lumapit tayo sa ating pong Panginoon. Ako po, medyo tumagal-tagal na rin dito sa Hong Kong, nasa 14 years na rin po ako. Nakatulad niyo po, mayroon kayong mga employer, ako din po, mayroon din po akong employer. Pari-pariho tayo nagtatrabaho dito. Alam niyo po, minsan sinubok din ako ng ating pong Panginoon. Pagdating po sa karamdaman, sino dito ang mayroong karamdaman? Sino dito minsan ay pabalik-balik siya sa ospital, sa doktor? Ayan, marami sa ating mga kababayan, no? Alam niyo po, sinubok din ako. Pagdating po sa kalusugan, nagkaroon po ako ng cancer, mga kababayan, dito na ako naabutan sa Hong Kong. Ang inyo pong nakikita ngayon sa pagkakataong ito, nangangaral ng salita ng ating Panginoon, bunga na lang ito dahil ako ay pinagaling ng Diyos. Nagkaroon ako ng cancer at dumaan po ako sa 21 sessions po ng chemotherapy. Akala ko po yun yung katapusan ng aking po buhay. Gusto ko nang ipigit, gusto ko nang harap sa Panginoon, sapagkat ang hirap pala kapag may cancer ka, kapag dumaan ka sa matinding chemotherapy. Just imagine po, 21 sessions po mula Lunes hanggang Biyernes, ganun ang ginagawa sa akin. Pero alam niyo po, muli kong balikan yung salita ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Matthew 11:28, halik kayo mga napapagal at nabibigatang lupa sa inyong pasanin, kayo'y aking pagpapahingahin. Kaya sa pagkakataon ng mga kababayan, ako ay lumapit muli sa Panginoon, humingi ako ng tulong sa Diyos, maging sa aking mga kasama. Sabi ko sa Panginoon, Lord, kung mayroon ka pang plano sa aking buhay, isalba mo ako sa kamatayang ito naghihintay sa akin. Kababayan, ito buhay na patotoo. Pinagaling ako ng Diyos sa aking karamdaman. Gusto kong sabihin sa iyo, kung mayroon kang problema ngayon, kung mayroon kang sakit at karamdaman, lumapit ka sa Panginoon, mamaya mananalangin ako sa iyo. Kung pinagaling ako ng Diyos, kaya ka rin pagalingin ng Panginoon. Kung paano ako nakalaya sa kasalanan, palalayain ka rin ng ating pong Panginoon. Lumapit ka lang, huwag mong tanggihan sa Jesus sa iyong buhay, sapagkat ang sabi ng salita, ang sino man nagmamakahiya sa akin dito sa lupa, ang sabi ng Panginoon, ikakahiya ko doon sa langit. Mga kababayan, sa pagkakataong ito, hindi po ito nagkataon lamang kung bakit narito kami sa lugar na ito. Mahal ka ng Diyos. Marahil ang dami mo problema ngayon, hindi mo na alam kung anong uunahin. May mga utang ka na hindi mo nababayaran. Tama po ba ako? Hindi mo na alam ang gagawin. Text doon sa Pilipinas, hindi ka mabayad sa utang, area na naman ang mga text para sa atin. Alam ko nakaka-relate kayo sapagkat marami na sa ating mga kababayan. Lumapit ka lamang sa Panginoon. Di ko ibig sabihin papautangin kita. Gusto ko sabihin sa iyo, bibigyan ka ng kaliwanagan ng Panginoon kung paano po i-manage ang totoong buhay na mula sa ating pong Panginoon. Mga kababayan, hindi ko masyadong habaan yung aking pong sasabihin ngayon. Gusto ko lang i-drive sa atin. Kung meron man tayong unang lalapitan, ang Diyos. Minsan po kasi ang tao, pinakang last option natin ang Panginoon. Hindi po ba? Kapag walang-wala na talaga, minsan sinasabi natin, Lord, tulungan mo ako. Pero hanggat mayroon pang mga paraan, hindi tayo nakakatawag sa Panginoon. Pero sa pagkakataong ito, unahin natin ang Diyos. Sapagkat siya ang may sabi kapag inuna natin ang karyaan ng Panginoon, pawang inaragdag na lamang ng Panginoon ang lahat ng ating mga pangangailangan. Alam ng Diyos, alam mo sa iyong sarili kung ano yung mga totoong pangangailangan mo. Kaya ang pinakang sagot yan, mga kababayan, sa lahat ng mga nakarinig ng tinig na ito, walang iba po yung pangalang Jesus. Nung kami lumapit sa Kanya, masarap palang maglingkod sa Panginoon. Ang pinakamasayang buhay pala, yung relasyon mo maayos sa harapan ng Diyos. Yung buhay mo, itinitalaga mo sa ating pong Panginoon. Ito pala yung pinakamasaya. Bakit ko nasabi? Nasubukan na rin namin yung mga gawain sa mundong ito. Nasubukan na rin namin na gumawa ng marami mga kasalanan, pero hindi yun ang magpapasaya sa amin. Ang totoo pala makapagpapasaya sa atin, mga kababayan. Lumapit ka sa Panginoon.
At ang sabi ng Panginoon, bibigyan ka ng totoong kapahingahan. Kaya nga po, ang sabi ng Revelation chapter 3 verse 20, ang Panginoon ay kumakatok sa pintuan. Ano yung pintuan ito? Ito yung mga puso natin. Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang magbubukas ay siya ay papasok. Hindi po ba? Kaya kumakatok, kababayan, mga minamahal kong kapwa-OFW sa lugar na ito, gusto kong sabihin sa iyo, kumakatok ang Panginoon sa iyong puso sa oras na ito. Ang tanong ko po sa atin ngayon, kung kumakatok ang Panginoon sa puso niyo po, pwede kayong tumingin sa akin. Kung ito ang tanong ko sa iyo, pagbubuksan mo ba ng pintuan o ng puso mo ang Panginoon? Ulitin ko po, sige po, dito po sa unahan ko. Kung kumakatok po ang Panginoon sa puso ninyo, ano po kaya ang gagawin ninyo? Pagbubuksan nyo pa o pagsasarhan? Pagbubuksan, salamat po, no? Kay sa ating kababayan. Sa aking bandang kaliwa, kung kumakatok ang Panginoon, ano po ang inyong response kaya? Salamat po, pagbubuksan. At alam nyo po, nakikita at narinig ka ng ating Panginoon sa aking bandang kanan. Kung kumakatok ang Panginoon po, ano po ang gagawin ninyo? Siyempre po, pagbubuksan po natin. Hindi po ba? At alam niyo po, yan yung pinakamagandang ginawa at desisyon sa ating pong buhay, na ang Diyos po ay papasukin natin sa ating pong puso. Tandaan niyo po, walang mawawala sa atin kapag tinanggap natin ang Panginoon sa ating pong buhay. Kaya sa pagkakataong ito, habang yung iba pong kasama ko nga, hindi na nabanggit kung paano sila inabot talaga. Alam niyo po, sa ganito po mga paraan, may mga kasamahan po kami na sila inaabot ng salita ng katulad nito, nangangaral po ng salita ng Panginoon nung tanggapin nila ang Panginoon. Kaya ngayon sa oras na ito mga kababayan, sa huling katanungan ko po sa inyo, kung tatanungin kayo, example lang, si Jesus po ay nakatayo sa ating kalagitnaan ngayon, example lang po ano, tatanungin ka muli ng ating Panginoon, tatanggapin mo ba ako bilang Panginoon mo at tagapagligtas? Sige nga po, dito sa bandang kanan ko po, ano po kaya response niyo mga kababayan ko? Ano po ang response? Opo, salamat po te, salamat kababayan ko. Ulit po, dito sa kay bandang kanan. Nakatayo ang Panginoon at sabi ng Panginoon, tatanggapin mo ba ako ng Panginoon bilang tagapagligtas ng iyong buhay? Ano po ang inyong po maging response? Yes, salamat po. Maniwala kayo, ang sabi ng Bible, sa langit po mayroong aklat ng buhay at aklat ng gawa. Sabi ng Revelation, ang aklat po ng gawa, lahat po ng gawa natin ay nakarecord po. No? Maging po ang mga oras na ito na habang kayo nakikinig ng salita ng Panginoon, mayroon pong aklat ng gawa, kaya mula pagkabata, recorded po ang lahat ng ating ginagawa. Maging yung tayo ay nangungupit ng pera sa bulsa ng ating magulang, recorded sa langit yun. Sapagkat ang sabi ng Bible, walang maitatago po sa harapan natin, sa harapan ng Panginoon. Pero mayroon po akong good news sa inyo. Once na tayo po ay lumapit at humingi ng tawad sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, lilimutin ng Diyos ang lahat ng iyong kasalanan. Purihin ang Diyos. Para nagkaroon ng amnesia ang Panginoon, pero hindi po. Ang sabi ng Panginoon, lilimutin niya ang lahat ng ating pong mga kasalanan. Para ano, sabi ng 1 John chapter 1 verse 9, para tayo'y patatawarin niya, lilinisin niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang tanong ko muli sa atin, sino dito ang gustong lilinisin ng Panginoon ang kanyang kasalanan? Sa paanong paraan mga kababayan? Humingi tayo ng tawad sa Diyos, lumapit tayo sa Panginoon. Kaya ngayong oras na ito, tatapusin ko po ito sa magitan po ng isang pananalangin. Mananalangin po kami, mananalangin ako sa Panginoon, tutulungan ko kayo at ulitin ko rin po minsan pa. Baka mayroon kang sakit at karamdaman na matagal mo nang iniinda. Lalo na sa ating mga OFW, minsan masakit ang likod dahil sa trabaho, mula umaga hanggang hapon nakatayo tayo. O anumang mga karamdaman na meron ka, na minsan mo nang nilalapit sa doktor, pero minsan lagi negatibo ang sinasabi sa atin. Gusto kong sabihin sa iyo, kababayan, gusto kang pagalingin ng ating Panginoon. Hindi ako ang magpapagaling, naniniwala ako na ang Diyos po ang magpapagaling. Lumapit ka lang sa Panginoon, na katulad ng aking pong paglapit noon, ako po'y buhay na patuto, ulitin ko po, pinagaling ako, cancer-free na po ako ngayon sa biyaya ng ating pong Panginoon. Just imagine, 21 sessions po ng chemotherapy. Nalampasan ko yun dahil may Diyos. Lalo ka na ngayon, marahil hindi tayo magkapareho ng kalagayan, pero nakakatiyak ako, mayroon kang pangangailangan, mayroon kang problema na dapat mong ilapit sa Diyos.
Ngayong oras na ito, mananalangin po tayo. At gusto kong manawagan, sinong gustong tanggapin ang Panginoon sa buhay dito, mga kapatid? Gusto niyo ba tanggapin ang Panginoon? Sige po. Nananawagan po ako dito kung ang Panginoon ay nananawagan sa iyo. Sinong gustong tanggapin ang Panginoon sa kanya pong buhay? Pwede kayong mag-forward dito at ipapanalangin kita. Meron kang karamdaman, ipapanalangin kita, kababayan. Huwag po kayong mahiya. Sige po. Ganyan din po ang ginawa po namin ngayon. Mananalangin po ako sa inyo. Forward po ka dito, kababayan. Dito po si ate. Salamat po. Ayan. Salamat. Sige po, ipapanalangin kita. Ayan, ate pong kababayan. Palakpakan natin ang Panginoon. Anyone po, yung iba pa po na gustong ipag-pray siya. Sige po, huwag po kayong mahiya. At ang sabi ng Bible, nakatunghay po. Harap ka sa akin dito, kabayan. Yan. Sige pa po. Ayan, si ate. Sige po, yung iba pa. Salamat po sa dalawang babaeng ito. Nakatunghay ang kalangitan at nakikita sila na lumapit sa ating Panginoon. Yung iba pa po dyan, huwag kayong mayate. Ang sabi po ng Bible, ang sino man na magmakahiya sa akin dito sa lupa, ikakahiya niya sa langit. Di bali na mapahiya tayo dito sa lupa, huwag lang sa langit. Sige po, punta po kayo dito sa harapan po, imananalangin po kami sa inyo. Ayan. Ayan, pandali lamang po ito, medyo mainit yung panahon, sige lang. Yan ay blessing mula sa Lord, di po ba? Ayan, salamat po sa mga kababayang ito. May apat pa. May apat na po, meron pa ba dyan? Sige po, huwag kayong mahiya. Salamat. Ayan. Siguro yung iba ay nahiya lang kung lumapit to. Pero dyan po sa inyo pong kinatatayuan, meron po kami mga kasama dyan. Sundan nyo lamang po yung aking pong sasabihin na parang kayo po yung nagsasabi na rin sa Panginoon. Igagayad ko lamang po kayo at mananalangin tayo sa Lord, no? Kaya sa akin po mga kababayan, sis, sundan nyo po yung aking pong sasabihin. Mula sa inyong puso at naniniwala ko, igagrant ito ng ating Panginoon. Ulitin niyo po ang salitang aking babanggitin. Ganito po ang panalangin. Sabihin mo na ganito, Panginoon, marami pong salamat sa iyong salita na aking napakinggan sa oras na ito. Panginoon, inaamin ko po, ako ay nagkasala mula pagkabata hanggang sa oras na ito. Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng mga kasalanan na aking nagawa. Sa oras pong ito, Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa inyong muling pagbabalik ay inyo akong makasama. Salamat po sa kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Diyos, mga kababayan. Ayan po, walang nabawas sa atin, pero sabi ng Panginoon, ang sino mang tumanggap sa Kanya, pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ngayon po, mananalangin po ako, minsan pa huwag niyo na lamang susundin. Sa huling pagkakataon, baka merong gustong ipanalangin dyan, meron siyang karamdaman. Meron po ba? Pwede kang lumapit ngayon, o kaya naman kung nahihiya po kayo, mamaya, kami po ay lalapit sa inyo po. Sabihin niyo lang po yung aking mga kasama. Ipapanalangin po kita. Gusto ng Lord na pagalingin ka sa iyong karamdaman na kung paano kami pinagaling ng Diyos. Mayroon po ba? So wala, no? Praise God, malulusog tayo. So mamaya, kung mayroon man. Sige, manalangin ako, kinasunod ka mahal. Panginoon, salamat Lord sa oras na ito, sa aking mga kababayan. Sa kanilang oras, panahon, Panginoon, sila nakinig at sumunod, Panginoon, at tumanggap sa inyo. Ang aking panalangin sa kanila, dakilang Diyos, nakikita mo sila, Panginoon, nakatunghay ang kalangitan. Lord God, mayroon silang access, Panginoon, para humingi ng tulong sa inyo. Tulungan niyo sila, Panginoon, sa kanilang lahat ng pangangailangan. Ingatan niyo sila, dakilang Diyos, sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman habang sila'y narito sa Hong Kong, dakilang Diyos. Ganun din, Panginoon, ang kanilang trabaho, ito'y pagpapala para sa kanila. Lord God, ang aking panalangin din kung sa aking mga kababayan ito na nakakaranas, Panginoon, na hindi magandang relasyon sa kanilang employer, ang aking panalangin sa kanilang Panginoon, ayusin mo at baliktarin mo ang mga pangit na sitwasyon sa kanilang buhay. Ingatan mo rin, Panginoon, ang kanilang pamilya na nasa Pilipinas. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Sa Lord ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pagpalain po tayo kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Sige po. Makakabalik po kayo pansamantala sa inyong pong kinaroroonan. Ayan. Maraming salamat po mga kababayan sa inyong pong oras at panahon ng pakikinig ng salita ng Diyos. May mga kasama po kami na marahil ay nandiyan na po sa inyong tabi. Payagan niyo po ako, payagan niyo kami na may panalangin pa kayo.
Kaya ang aming pong dahilan, ang aming pong pakay dito, may pag-pray pa po kayo sa church, kaya payagan nyo kami na makuha po ang inyong pong mga pangalan at lagyan nyo po ng prayer request kung ano po yung gustong ipanalangin. Dahil kami po ay seryoso sa aming pong ginagawa. Mga kababayan, gusto rin po namin banggitin sa inyo ang pangalan po ng aming pong grupo. Ito po ay matatagpuan lamang po sa Causeway Bay, sa Tinlock Lane. Napakalapit lamang po sa lugar na ito. Pwede pong magtramo, kaya pwede pong mag-NTR tayo. At ang pangalan po naming grupo, the Father's House Christian Society, no? At ito po ay nangangaral patungkol po sa kabutihan ni Kristo sa buhay po ng isang tao. Hindi po ito panibagong relihiyon, kundi ang aming pong pinopromote dito ay ang relasyon mula sa ating pong Panginoon. Ayan. Kaya payagan nyo lamang po kami sa aking pong mga kasama na makuha po ang inyong pong mga pangalan. Kaya sa pagkakataong ito, kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa bawat isa, sa lahat ng mga nakarinig po ng tinig na ito. At ang aking pong panalangin, isang araw po, sana hindi ito ang una at huli nating pagkikita, kundi magkasama tayo sa gawain po ng Panginoon. Ulitin po ko po, nasa Causeway Bay lamang po ang church at doon po sa binibigay po namin sa inyo ng mga flyers, mga babasahin, nandyan po, may address po dyan. Kami rin po ay tumatanggap ng prayer and counseling hanggat maaari. Kung kami ay makatulong sa ating mga kapwa OFW ay masaya kami na kami po ay makatulong po sa inyo. Kaya muli po, bago tayo magtapos kung paano po tayo nanalangin kanina, nang pasimula, tatapusin ko rin po sa magitan po ng panalangin at pagpapasalamat po sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa iyong ginawa sa oras na ito. Lalo't higit dakilang Diyos sa aming mga kababayan na nakinig ng iyong salita. Lord, yan ang aming pong panalangin, patuloy mo silang tulungan. Ingatan dakilang Diyos at isang araw, Panginoon, makasama namin sila sa paglilingkod dakilang Diyos. Ingatan niyo sila, kasama Lord ang kanilang buong pamilya na sa Pilipinas. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay po, maraming pong salamat muli sa inyong pong lahat at magandang hapon pong sa inyong lahat.